Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Sa tulong ng eGov PH Super App, pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov PH Super App. Sa patuloy na paghahatid ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Philippine Standard Time, 10:08. Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan. Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, magkabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig sa radyo, 738 kHz at syempre sa mga nakikinig nanonood sa ating Radyo Pilipinas Radyo Publiko official Facebook page. Narito na naman po ang ating palatuntunang usap-usapan. Ito po si Bea Gaza de Guzman pansamantalang humahalili kay Ven Blones. At para sa episode ngayong araw ng ating usap-usapan ay syempre pag-uusapan natin itong mga usap-usapan nito nakaraang linggo. At isa po dyan ay napag-alaman natin na nagawa na po dito sa Pilipinas ang kauna-unahang open fetal surgery sa sakit na myelomeningocele. Tama ba ang aking pronunciation? Yan. At ginawa po itong operasyon na ito noong March 25, 2025 sa isang 36 years old na buntis. Ayan. At binibigyang diin sa milestone na ito ang kahalagahan ng pagtukoy ng sakit ng isang sanggol na nasa sinapupunan pa. So, di ba interesting yung ating topic, yung open fetal surgery. At mamaya malalaman natin kung ano yung open fetal surgery. Kaya sa usaping ito, makakausap natin sina Dr. Maria Estrella Flores, Dr. Jose Francisco Aguilar, at Dr. Joy Ann Lim. So,
sila po yung team na nagsagawa nitong milestone operation na ito. So, ready na po sa ating Zoom ang ating mga makakapanayam. Si Dr. Maria Estrella Flores po ay specialist sa maternal fetal medicine ng Philippine Children's Medical Center. Si Dr. Jose Francisco Aguilar naman po ay pediatric neurosurgeon ng Philippine Children's Medical Center. At si Dr. Joy Ann Lim po ay perinatal anesthesia division. Siya po ay nasa perinatal anesthesia division ng Philippine Children's Medical Center. Ito pong mga dalubhasang doktor na ito ang bumubuo sa team na nagsagawa po ng open fetal surgery na ating nabanggit kanina. At tawagin na po natin sila. Welcome po sa Usap-Usapan, Dr. Flores, Dr. Aguilar, and Dr. Lim. Magandang umaga. Ayan. Okay. So, ang una po naming katanungan dahil interesado po kami dito sa ating paksa yung open fetal surgery, lalo na po sa mga nanay na nagbubuntis at syempre lagi yan may mga check-up sila, 'di ba? So malalaman natin kung ano ba ito. Ang una naming katanungan po mga doc ay maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano itong medical advancement na nakamit ng Philippine Children's Medical Center? Ito pong kauna-unahang open fetal surgery para sa sakit na myelomeningocele. Katulad po ng nasabi niyo po, no, itong kauna-unahang operasyon or surgery, fetal surgery na ginawa dito sa Pilipinas. At ang condition po ng bata ay yung tinatawag na myelomeningocele, no? Ang myelomeningocele, bukas po yung gulugod ng bata o yung spinal cord, congenital po ito. At inoperahan po ang bata habang nasa sinapupunan pa po, no? Kaya po importante po dito yung mga dalubhasa, lalo na po yung ating maternal fetal medicine specialist, no? Para po maging successful po yung operasyon. At nagpapasalamat po naman kami at sinilang po ang sanggol ng magandang kalagayan nung ilang araw lang po, no, magdadalawang linggo pa lang, no, na maganda na po yung likod niya. Nagkita niyo doon sa larawan. Yes. Nasarado na po yung yung ano po yung myelomeningocele. Dati meron po diyang bukol, no, na naka-expose po yung spinal cord. Ngayon po sarado na. At ang bata naman po ay nasa maayos na kalagayan. Okay. Ayan. So, Doc, ito pong nabanggit nyo kanina, itong operation ay ginagawa siya doon sa buntis na ina, no? So, ibig sabihin ay inooperahan po yung sanggol sa loob ng tiyan ng nanay. Tama po ba ang ating pag-unawa? Opo, nandiyan po si Dr. Flores, yan po, yung habang ginagawa po yung binubuksan po yung matres. Okay. Ayan, so Dr. Flores, pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin yung detalyadong proseso po nung pagsasagawa nitong open fetal surgery, Doc? Po, magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga nakikinig at sa iyo, Bea. Una ho, bago kami mag-opera, meron ho kaming pamantayan kung sino ang pwedeng magkaroon ng ganitong operasyon. So meron ho yung mga strict na criteria ang tinatawag. Dapat ho yung ina ay lampas yung 18 years old. Tapos may window kasi yan, dapat nasa between 5 to 6 months, no? Yung operasyon, hindi ko kasi pwedeng lumampas na ng 6 months or yung mga 7 months na kasi wala na siyang maibibigay na benepisyo. Tapos hindi kambal, saka walang maternal, yung walang sakit yung nanay, gaya may sakit sa puso or hypertension o may history ho siya nanganganak siya ng premature. At yung bata naman ho, dapat walang ibang abnormality. So pag nakuha na ho yung criteria o yung pamantayan ng kung sino ang pwedeng mag-undergo ng surgery, ito ay pinaplano ng detalye. Hinahanap po namin kung nasaan yung inunan, yung placenta, para ma-avoid namin yun sa operasyon.
So, bali ho sa operasyon, mamaya ipapaliwanag ni Dr. Lim yung anesthesia ang kailangan ibigay sa nanay at saka sa baby. Pero ang gagawin ho, maghihiwa ng maliit na opening, mga 5 centimeters usually ho yon. At itatapat yung baby doon sa hiwa. Hindi ho ilalabas yung baby sa matres. Itatapat yung bukol doon kung saan kami hihiwa. So pagkatapos ho nung na-expose na, papasok na ho yung mga neurosurgeon, kaya ho si Doc na ho sila, para i-repair nila ho yung butas na gulugod. Pag na-repair na po nila yon, isasara namin yung matres. Pagkatapos, so papatagalin yung pagbubuntis hanggang sa kaya ho namin mapaabot. Gaya ho itong pasyenteng ito, umabot ng 2 buwan bago namin nailabas yung baby. Okay. So, yun yung matagal na pagbabantay, yun ang medyo mahirap na parte kasi para bantayan namin na walang komplikasyon mangyari. Okay. Yung pong operation na yung ginagawa, yung alam kasi natin na operation parang isang individual tapos sa ilalim siya sa operasyon. Yung klaseng operation po na ganoon ay alam natin na medyo risky, kailangan ng mga matinding pagpapasya, iisipin natin. Lalo pa po itong open fetal surgery kasi tao sa loob ng isang tao, ano po. So ngayon ang tanong po namin, Doc, kung sino man po ang pwedeng makasagot, gaano po ito ka-risky at ilang percent po ba yung success rate ng open fetal surgery po? Ang nangyari ho kasi dito, parang yung baby ang naging pasyente, di ba? Fetus as a patient. Pero Yes. bago kasi makopera si baby, damay si mami, damay yung nanay. So yung mga paano maiwasan yung mga komplikasyon. So yun na nga sa yung sabi ko kanina, pinipili namin yung magandang kandidato para sa operasyon na ganito. Pagkatapos ng operasyon, binabantayan ho yung mag-ina. So, minomonitor ho na hindi magkaroon ng mga hilab ng matres para hindi ho mag-premature labor o mga anak ko nang hindi pa kabuanan. Hindi magputok yung panubigan. So, may mga gamot hong binibigay sa nanay para maiwasan ho natin mga ganitong komplikasyon. Success rate, Dr. Aguilar, ano ba yung Opo. success rate? Papaliwanag ko, Yes. Bea, no? Sige po. Ano ba ibig sabihin ng success? No? Unang-una siguro dapat natin sagutin bakit natin ginagawa itong operasyon na ito sa myelomeningocele. Lumalabas po kasi na nagkaroon na po ng pag-aaral tungkol dito mga 2011 pa o 14 na taon na nakalipas na ginawa po sa North America, malaking pag-aaral ito na kinumpira nila yung mga inooperahan habang nasa sinapupunan pa lang doon sa mga pinapanganak na mayroong myelomeningocele. At lumabas po sa pag-aaral na ito na talaga nagkakaroon ng benepisyo, lalo na pong tama po yung pagpili ng mga bata. No? Ang unang benepisyo ay nababawasan po yung tinatawag na hydrocephalus o yung nagkakaroon ng water sa brain na babara po yung daanan ng tubig sa brain. So 50% kalahati po ng mga sanggol na pinapanganak ay nababawasan yung hydrocephalus. Pangalawa, pati po yung lakas ng paa, no? Dahil karamihan po ng mga sanggol na sinisilang na may myelomeningocele, mahina po ang paa, no? O yung iba nga paralyzed, no? So katulad ng ating sanggol po ay nakita namin na maganda po yung paggalaw ng mga paa niya. Pagkatapos po ng fetal surgery, gawa po ng naiwasan po yung damage sa spinal cord, no? Gawa ng pagka-expose niya, no? Pangatlo po yung tinatawag na medyo technical na po ito, yung tinatawag na Chiari malformation, bumababa po yung likod na bahagi ng utak sa spinal cord. Ito po rin po ay nababawasan by about more than 30%. So ito po yung mga criteria namin na sinasabing success, no? And isa pa siguro na hindi namin naasahan, pati po yung pag-ihi ng bata, nakakaihi siya ng maayos. Dahil karamihan din ng mga batang may spina bifida, although babantayan pa rin po natin ito, ano? Karamihan po sa mga kapansanan ng mga batang may myelomeningocele ay hindi po sila makaihi ng maayos at kinakailangan ng tinatawag na intermittent catheterization. So yun po kaya tinatawag po namin siguro masabi natin ang fetal surgery po dito sa ating pasyente ay successful po.
Ayun. So, ang pinaka-goal pala, kasi kapag may sakit po pala ang bata na myelomeningocele, meron siyang mga particular conditions na magpapahirap ng functionalities ng kanyang katawan. At pagka naisagawa yung open fetal surgery, na pag-alaman natin na 50% mababawasan yung hydrocephalus condition, tsaka mahina yung paa niya, pero pag sinagawa yung open fetal surgery, lalakas po yung mga paa, at mapapadali din yung pag-ihi kasi yung condition na to mahihirapang umihi yung bata. So, itong mga ito, sabi ni Dr. Aguilar, yung batayan kung paano natin masasabi na successful yung open fetal surgery. Nabanggit kanina ni Dr. Flores na wala nang benepisyo or wala nang benefit, or kumbaga hindi na magiging effective yung pagsasagawa ng open fetal surgery kung hindi tayo susunod dun sa mga pamantayan kung sino lamang po yung mga eligible na sumailalim sa operasyon, no? Also, isa pa natin tanong, kasi nabanggit po niya na sa prosesong ito ay kailangan po yung anesthesiologist ba or si Dr. Lim. So, itatanong po natin sa kanya kung ano po yung role niya doon sa operation at ano po yung naitutulong nitong kanyang ginagawa sa process na ito. Dr. Lim? Good morning, Miss Bea. Good morning po. At sa mga listeners natin, good morning. At regarding sa anesthesia ng procedure na ito, so ang binibigyan namin ng anesthesia dito ay dalawa, yung mommy and the patient natin talaga, which is the fetus, no? So magkaiba po yung klase ng binibigay nating technique for the mommy and the baby. Ang goal natin sa anesthesia ay mabigyan ng sapat na pag-control sa pain para walang maramdaman ang mommy habang inooperahan siya at ang baby. Ganon din sa fetus, kailangan pa rin siyang bigyan ng individual anesthesia aside from the mom para hindi rin siya makaramdam ng pain habang nire-repair po yung defect sa gulugod niya, no? Kahit maliit lang ang defect, meron pa rin nape-perceive na pain po ang fetus. So, yung type ng anesthesia sa mommy ay combined general anesthesia and epidural anesthesia po. Sa baby naman, binibigay natin yung anesthesia sa intramuscular or ini-inject po siya sa muscle sa hita ng baby. So, ganun po yung klase ng anesthesia na binibigay. Yung sa mother, after po ng operasyon, tuloy pa rin po yung pagbibigay ng gamot for pain. So, analgesia na po ang tawag nito for post-operative or yung makatapos ang operasyon na pag-aalaga para hindi siya makaramdam ng kahit anong klase ng sakit. Dahil pag merong makaramdaman ang nanay or ang mommy na pain after the operation, maaari po itong mag-trigger ng paghilab ng matres na hindi natin gusto kasi kailangan po yung matres ng mommy naman ay ma-control yung mga contractions. So dapat hindi siya magkakaroon ng preterm contraction. So, kailangan relax ang mommy at walang pain na nararamdaman. So, yung epidural anesthesia po na ginamit natin din habang inooperahan siya, may nakakabit pong catheter sa likodan ng mommy. Patuloy po doon binibigay natin yung anesthesia after the procedure para po makontrol yung pain naman niya pagkatapos ng operasyon. And we also maintain habang inooperahan yung mommy na yung lahat ng vital signs niya, hindi babagsak yung blood pressure, tama rin yung heart rate ng mommy dahil yung mga gamot na binibigay natin habang inooperahan siya ay
pwedeng magpabagsak ng pagtibok ng puso at ganun din sa blood pressure. So, kailangan po nating i-balance yun habang inooperahan naman siya. Ayun, napakahalaga naman pala talaga ng aspektong ito, no, doon sa proseso. Ang alam lang natin yung anesthesia bago gawin po yung operasyon kasi syempre hihiwain yung katawan ng isang tao. Masakit po yun. Yung hiwa lang nga po dun sa mga sugat-sugat sa kamay, di ba? Tapos dudugo, minsan yung mga nervyosa dyan. Natatakot na. Pero ito, yung mami hiwain tapos yung bata ooperahan kasi basically sabi nga ni Dr. Aguilar kanina, yung pasyente talaga ay yung baby, di ba? Pero dalawang tao yung ina-address. Alam na lang natin yung anesthesia bago, pero meron palang tinatawag na analgesia, no? At yung purpose naman nito is parang aftercare na ito, Dr. Lim? Yes po, yung analgesia, pwede po siyang yung term na analgesia ay ginagamit po sa mga pag-control ng pain na hindi kailangan ng operasyon. Okay. So, yung anesthesia po kasi parang kumbaga mas mataas na level na pag ang stimulus ng pasyente ay meron ng operation, so hihiwa sa kahit anong parte ng katawan, masyadong mataas na yung level ng pain nun, yun na yung papasok yung anesthesia na binibigay. Pagka kumbaga sa atin, regular pain lang, analgesia po ang tawag namin doon. Okay. Ayun. Thank you po, Dr. Lim. Ito naman po kasi kanina po may nabanggit pong yung tungkol po sa complications, so aftercare, nabanggit na po yun. Ito naman po, yung process po na ito or yung operation po na ito, kino-consider po siyang breakthrough at yung mga napag-alaman din namin yung mga team, kayo po, yung team ng doctors na humawak dito ay meron din pong katuwang na team from other country po. So, pwede nyo po bang i-share sa amin kung ano po yung naging collaboration and also paano po natin kinakapacitate yung kayo po yung mga doctors po na gumagawa nito? Meron na po bang duplicate yung team ninyo or kayo lang po ba yung nakakagawa kaya natin sinasabing breakthrough siya or medical advancement? Paano po ba ito mga doc? Siguro sabihin ko lang po na hindi ito kaya po breakthrough po ito, no? Gawa po nagkaroon po na ng access, no? O sa unang ang mga Pilipinong ina na mayroong myelomeningocele na anak para gawin po itong surgery na ito habang buntis pa po sila at mapabuti po ang kalagayan ng kanilang sanggol, no? And nakita niyo po ngayon kami, tatlo po kami, no? Nandito po ang aming maternal fetal medicine specialist, si Dr. Flores, ang ating perinatology anesthesiologist, Dr. Joy Lim, and of course yours truly, yung neurosurgeon, no? Ito po yung basic team na kailangan po working together para po maging successful po itong surgery. At hindi po basta-basta taon po bago kami nakapagawa nito, nagpaplano po at nagte-training po. So part ng training namin po, yung buong team po pumunto po sa Colombia, no, sa South America, dahil marami silang mga experience o mga baby na mga fetus na inooperahan sa South America for myelomeningocele, particularly sa Colombia, no. So nung ginawa po namin ito, dahil nga although nag-train na kami, kaya na po talaga namin, inimbita pa rin po namin yung team from Colombia, no, isang neurosurgeon, isang anesthesiologist, at isang mga counterparts namin na maternal fetal specialist para po gabayan kami during the surgery, although kami din po naman po ang gumawa nung entire operation po, no. Para gabay lang dahil first time po ito, no. Pero nagpapasalamat din po kami sa Colombia team for helping us out, no, at a very short notice, no. 2 weeks lang lumipad na po sila dito. Opo. Okay. Dr. Aguilar, tanong ko lang po kasi ang focus po natin is yung sakit na myelomeningocele. May iba pa po bang sakit na pwedeng i-treat nitong open fetal surgery or ito lang po na sakit na to, Doc?
Siguro I will let Dr. Flores answer po, no, yung as a maternal fetal specialist, yung mga other indications po for open fetal surgery. Okay, sige po. Thank you. Yun yung ibang pwedeng i-treat na open fetal surgery, yun yung mga may bukol sa may bandang puwet, yung tinatawag ko namin na sacrococcygeal teratoma. Kasi pag hindi naman na-opera yun, mahirapan o yung baby sa loob kasi yung kanyang magkakaroon siya ng heart failure. So pag nagkaroon siya ng heart failure sa loob, siya ay mamamanas, magiging tinatawag na hydropic baby. Opo. Chance niyang mabuhay paglabas, halos wala. So isa rin ho itong pwedeng opera ng open fetal surgery. Pero mayroon din ho kami mga plano na isagawa yung other fetal therapy and surgery sa pamamagitan ho nung tinatawag natin na fetoscopic surgery. Ito naman ho yung may mga butas doon sa diaphragm ho, yun ho naghihiwalay ng abdomen sa thoracic cavity ng baby na may butas doon. Pwede na rin ho yun maopera habang nasa tiyan pa yung baby. O kaya ho yung mga batang may tinatawag na abdominal wall defect, lalo na yung gastroschisis, yun yung nakalabas yung mga bituka. Pwede na rin ho siyang i-repair habang nasa loob pa ng matres ni mami. Ayan. Tapos, yan ho yung mga iba pang pwedeng gawin ng surgery, fetal surgery po. Ayan. So, nakita po natin dyan yung benefits po ng open fetal surgery na bukod sa myelomeningocele ay yung mga sanggol sa ilalim ng sinapupunan na na-detect na mayroong bukol sa puwet o butas sa diaphragm, abdominal or yung labas daw yung bituka. Pwede po siya isagawa or i-undergo sa open fetal surgery. Ayan, so talagang itong mga medical advancement na to, dati yun nga po, hindi nga po siya nagagawa at dito sa Pilipinas ay at least nakakasabay po tayo sa mga ganitong development. Last na lang po ang inyong final message po sa ating mga tagapakinig. Sa parte ng obstetrician or maternal fetal medicine specialist, ang gusto kong ipaabot sa mga nakikinig yung maagang pagpapa-check up. Okay. Kasi itong lalo na pag may mga diferensya ang baby, magagawan ng paraan para hindi maging maganda ang buhay ng mga anak nyo. Pag maaga magpa-check up at maaga makita sa ultrasound na may diferensya yung baby. Para maggawa natin ng paraan at maging maganda ang buhay ng mga anak nila. So, early prenatal care po. Ayun, early prenatal care. Yan, lalo na po sa mga mommies dyan. Huwag po nating isang tabi yung mga check-up para po pag may ganyan ng mga kondisyon ay matulungan po tayo ng ating mga doktor kung paano po ito tugunan. Ayan, maraming salamat po sa ating mga nakapanayam. Dr. Maria Estrella Flores, Specialist, Maternal Fetal Medicine. Kay Dr. Jose Francisco Aguilar, Pediatric Neurosurgeon, and kay Dr. Joy Anlim. Thank you so much po at mabuhay po kayo mga doktor na nagtataguyod ng medical advancement sa Pilipinas. Salamat po. Maraming Thank you. salamat po. Thank you. Good morning. Good morning. Okay, at sa pagbabalik po ng ating palatuntunang usap-usapan ay makakausap naman po natin si Second Lieutenant Jesse Ticar Jr. ng Philippine Military Academy. Siya po yung class valedictorian ng Siklablaya Class of 2025. Abangan niyo po yan, makalipas po ang ilang paalala. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Sa patuloy na paghahatid ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas.
Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Anong latest? Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, muli po nagbabalik ang ating programang Usap-Usapan. Sa ikalawang bahagi naman po ay eto na, makakausap na po natin sa pamamagitan ng ating Zoom si Second Lieutenant Jesse Ticar Jr. ng Philippine Military Academy. At siguro nakita nyo na siya, no, sa ating mga news na siya po ay na-feature dahil sa kanyang tagumpay, no, bilang class valedictorian ng Siklablaya Class of 2025. Welcome po sa Usap-Usapan, Second Lieutenant Jesse Ticar. Good morning, Ma'am Bea. Good Ayan. morning po sa lahat na nakikinig at nanonood. Ayan. Okay, so ito nga po, Lieutenant Ticar, ang una po nating tanong, dahil marami po kayong na-inspire sa inyong kwento, no? At ang tanong naman namin sa inyo is, ano naman po yung nag-inspire sa inyo para mag-aral po kayo sa Philippine Military Academy o PMA? Honestly, Ma'am, no, yung una pong inspiration ko para pumasok po sa PMA is due to financial constraint po. And that time po kasi is yung na-hospitalize po yung aking father, and napilitan po tumigil sa kanyang pagtatrabaho bilang taxi driver. My college is still in the beginning, and nakita ko po na kailangan po ng tumulong sa pamilya. At the same time, kailangan ko rin po makapagtapos ng pag-aaral. So my motivation at first is yung ino-offer ni PMA na free education and pay and allowances while training po. However, during po sa loob po ng academy, during my training, I developed a deeper calling po, no, na that is to serve the country and the Filipino people po. Ito, Sir Jesse, kasi sabi nyo po parang due to financial constraint. Ang tanong ko po ngayon, talagang sa PMA na po ninyo balak mag-aral o meron po kayong ibang school na in-enrollan, and then ano po ba yung first course nyo, first choice nyo po bang magsundalo, o meron po talaga kayong gusto dati tapos veer lang sa ibang path ang inyong naging career? So ayun po, Ma'am, na before po pumasok is nagtitake po ako ng Bachelor of Science in Civil Engineering sa Polytechnic University of the Philippines, Manila po. First semester pa lang po yun na first year ko nung mapagdesisyonan ko na pumasok po sa PMA, and honestly, wala po akong idea about sa PMA or sa military itself that time. Wala po akong military background, and na-introduce lang po ako sa PMA ng aking friend, ng aking classmate po before, na nag-aspire po pumasok din sa Philippine Military Academy. And doon ko po nakita yung kagandahan ng pagpasok po sa military service. Ayan. So, dapat pala civil engineer ang inyong path, ano? Pero nagano kayo. And nag-succeed pala. Ito, congratulations. Sa paulit-ulit kami magko-congratulate sa inyo. Ngayon, interesado po kami malaman kung ano po yung naging challenges ninyo sa pag-aaral nyo sa PMA, kasi alam naman po natin na ang Philippine Military Academy, syempre top school po talaga para sa mga kagaya ninyo na aspiring soldiers, at mahirap po, no? Kasi yung screening pa lang, no, alam naman natin na hindi basta-basta yung mga nakakapasok, at sila po talaga yung mga nabibigyan ng opportunity dahil sa kanilang training na mapunta sa mga ayan, nagigest po sa amin si
si Armed Forces, si Colonel Padilla, no? Yung mga ganong klase ng tao na nag-aral sa PMA. So, ano po yung mga hamon or challenges na inyo pong napagtanggumpayan nung nag-aral po kayo sa PMA, sir? So ngayon po ma'am, no, sa pagkakadete po sa loob ng academy, marami po talagang challenges. Ang daming pagsubok. Actually nga po yung umpisa pa lang, since wala po akong military background, ayun po, nahirapan po ako mag-adjust. Nahirapan po ako, ni simpleng command po ng mga military commands po, hindi ko po masunod. Ganun po ako pumasok sa PMA. And ayun po, meron din pong challenges academically. Siyempre po, ang dami pong tinitake na courses po sa loob. While training, at the same time, your physical, your military skills. So, sabay-sabay po siya kasi tinitrain po sa loob. So, ayun po, naging challenge po sa akin yun na from carefree civilian life po, naging mahirap po sa akin yung pag-transition into the military life po. No? Kasi nasanay tayo. Syempre iba po yung buhay civilian sa buhay ng pagtitrain po yung kadete. Nabanggit niyo po yung mga courses kasi yung iba po under the impression na sila kapag pumasok sa PMA, ang pinag-aaralan lang yung military, magta-training ka, physical, tsaka yung mga strategic na kung paano lumaban, ano? Pero may iba pa palang courses. Ano po yung mga iba-ibang courses pa na tinitake kapag kadete po sa PMA? Actually po, marami po. Nandun din po yung mga basic, mga general courses po. Like, meron din po kami mga calculus, ganyan po, algebra. Meron din po mga communication courses. Pero more on ano po siya, parang socio-humanistic studies, national security studies. Puro ganyan po yung mga mostly na tinitake namin, and also the leadership courses po, ma'am. Okay, ayun. At lahat ng mga subject na ito ay inyong top kayo, no? Tsaka pati yung mga iba pang mga military training na inyong pinagdadaanan. Ano po pakiramdam na kayo po yung class valedictorian at sabi nga nila, isa lang po kayo dun sa 4 lamang na summa cum laude ng PMA. Ano po yung pakiramdam? In-expect nyo po ba itong mangyayari sa inyong life, sa buhay ninyo, sir? So, ayun po, ma'am. Ngayon po, hanggang ngayon, ma'am, sobrang saya ko pa rin po na nakamit ko po itong success na to, na pagiging one of the 4 summa cum laudes po. And also, sobrang saya ko po kasi nakikita ko po yung bunga ng mga sakripisyo po na ibinigay ko sa mga pagsubok po dito sa loob. And yung mga bunga rin po ng mga pagsasakripisyo ng aking mga magulang sa pagpapaaral po sa akin dito. Unang-una sa pagpapapayag po sa akin na pumasok dito. Even being the first in our family na pumasok po sa military, na kahit po may takot po sa kanila, pinayagan po nila ako at sinuportahan po hanggang dulo. So yun po, ginawa ko lang po yung best ko doon sa loob. And actually, hindi ko po talaga in-expect na makakapag-achieve ako ng ganitong achievements. Ginawa ko lang po yung best ko with the guidance of my parents, and also, most importantly, the guidance of God. Ayan, napakagandang example, no? Palaging, kanino po ninyo inaalay yung success na ito, sir? Inaalay ko po itong success na to, most importantly, at first, kay God po, no? Nasabi ko nga po sa speech ko na to God be the glory po. Kasi po, kung wala po siya, siguro po, umpisa pa lang, tumigil na ako. Sa kanyang paggabay po sa akin, sa pagbigay niya po ng grasya at biyaya po, no, sa bawat hamon na kinakaharap ko po sa loob. And also to my family po, sa parents ko especially, na walang sawa pong nangangamusta sa akin, na bumibisita kapag binibigyan po ng oportunidad ni PMA na makabisita po sila. And also sa lahat po ng mga sumusuporta sa akin, sa aking friends dito po, mga classmates before, and also to my classmate po na kasama ko po na
humarap sa mga pagsubok sa loob ng academy. Ano pong reaction po ng parents niyo kasi sabi ninyo, una, dinededicate niyo yung success niyo sa kay God and then sa parents. So, ano naman po yung reaction ng inyong parents dito sa dedication na to? Ngayon po, sobrang proud po sila, ma'am, na nakamit ko po ito. So, sila sa akin na nakita po nila yung resulta ng mga pagsasakripisyo po nila. And ayun po, wini-wish po nila sa ako na sana mag-ingat palagi sa duties, sa profesyon na pinasok ko, and sana magpatuloy pa po yung blessing na binibigay nila sa akin. Yes. Speaking of duties, ito po, ano po yung inyong plans in the future or yung pagdating po sa inyong career and profession, ano na po ang inyong balak na gawin? So ayun po ma'am, no, I'm joining the Philippine Army po. So magiging po ako, platoon leader po sa in the near future. I will be a young officer in the Philippine Army. So ang gagawin ko lang po, ang mindset ko lang po is mag-focus lang po sa duties and responsibilities. Mhm. Iniutos sa akin kung ano pong mission ang ibigay, and hindi naman po hindi ako naghahangad ng mataas na posisyon o mataas na ranggo. Ngunit gusto ko pong isabay lang yun. Parang biyaya lang sa akin, blessing lang na kasabay na sa paggawa ko ng duties and responsibilities ko po with the help of God po. Ayun. Nakita din po namin na kung bibigyan ng pagkakataon, parang balak nyo rin po yata maging chief ng AFP. Tama po ba? Oo naman po, syempre po. Lahat, I think most of the officers naman po is gustong-gusto po makawa yung posisyon na yan, para po mas makapag-serve pa po sa Filipino people po. Ang tanong na lahat, Sir Jesse, is ano po ba yung mga katangian na kailangan taglayin para makamit yung ganitong tagumpay, no? Hindi po biro yung achievement ninyo, no? So, ano ba yung mga characteristics para po masurpass yung mga ordeals kagaya ng mga napagdaanan po ninyo, sir? Sa pag-iisip ko po, no, I think marami po talagang katangian na nire-require si PML para po makapag-survive or makapagtapos po sa loob. Ano. Pero yung mga katangian po na yan, I think is madidevelop mo po sa loob. Gusto ko lang i-emphasize yung characteristic na courage and determination po. Yan po yung pinakabaon ko nung umpisa pa lamang, courage and determination to start po, na pumasok, na isugal yung career na meron ako sa labas para po pumasok sa military service. And ang pinakamahalaga po na nagamit ko sa loob is yung faithfulness to God po, na palagi pong nagbibigay sa akin ng lakas, ng talino, and ng gabay para po makapagtapos. And hindi lang makapagtapos, kundi makapag-achieve din po sa loob. Okay. Courage, determination, and most of all, faithfulness to God, ano? Ngayon, interesting po nabanggit niyo po yung courage. Tanong lang po namin, meron po ba kayong fond memory kung saan na-test talaga ang inyong courage? Sir, pwede niyo po bang ikwento sa amin? So, ayan po, ma'am, na umpisa pa lang po, sinubok na yung sarili ko na harapin itong military service. Doon pa lang po sa pag-decide ko na pumasok dito is na-test na po yung courage ko. Pero sa loob po, matetest po talaga yan. No? Marami pong mga physical courage, marami pong mga confidence courses na itetest po, na itetest po yung tapang mo sa kunyari mga rope course po, obstacle course, na kailangan mo po ng courage para po malampasan. And meron din pong tinatawag na moral courage, na kung saan you have to do what is right po, no, kahit na ayun medyo nag-aalinlangan ka na baka ikaw ay mapahamak, ganyan. Basta po ginagawa mo yung tama,
you have the courage to do it, ayun po, natetest po yung courage ko rin po at that time. Ayun, no? So hindi lang physical, ano, para moral, meron din palang ganon. Ngayon, ito po, para po doon sa mga gustong magiging or gustong maging PMAer o tahakin yung profesyon ng pagsusundalo, meron po ba kayong maibabahaging lesson sa kanila o pwedeng tips, advice maybe kung feel nyo magbigay ng advisor? I think yung pinakakailangan lang naman po talaga is yung ano po, no, courage and determination to start. Honestly po, masasabi ko po talaga na yung buhay pagkakadete or buhay sa loob is hindi po madali. It's a challenge ka physically, mentally, and emotionally. Maraming pagsubok. However, I just also want to remind na itong mga pagsubok na ito rin, yung mga katulong sa'yo, these challenges itself will serve as a tool for you to improve and to become a better person and para mahubog sa kung sinong gusto mong maging, and that is to become a competent principled military officer in the future. So, sa mga kabataan na gustong pumasok sa PMA at maging at gustong mag-serve sa country, if you have the courage and determination to start, I dare you to take the PMA challenge. Ayan. Okay. Panguli na lang po ang inyong mensahe po o kung meron po kayong gustong batiin ang inyong pong mga kasama, baka meron po kayong gustong final message po, sir. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa programang ito po, no, sa Radyo Pilipinas na inimbitahan po ako, binigyan po ako ng oportunidad para po ibahagi ang aking buhay, ang aking istorya na sana po mas marami po akong ma-inspire sa aking story. Mensahe ko lang din po sa Filipino people, no, na also nakalimutan ko kanina sabihin, I also want to dedicate this success to you. Gusto ko pong sabihin na ang aming class, PMA Siklablaya Class 2025, handa na po. Handa na po kami magsilbi sa inyo. Handa na po kaming tuparin ang aming sinumpaang pangako. Handa na po kaming ialay ang aming buhay kung kakailanganin para po sa kaligtasan at kalayaan ng ating bayan. So ayun po, no, nagpapasalamat po ulit ako dito sa programang ito. Gusto ko pong batiin sila mama, sila papa, ang aking pamilya po, no, na nakikinig po ngayon sa programang ito, sa mga kababayan ko, sa iba pang mga nakikinig po dito. Ayan, maraming salamat po si Second Lieutenant Jesse Ticar Jr. ng Philippine Military Academy na siya pong class valedictorian ng Siklablaya Class of 2025. Maraming salamat po. Okay, ayan, napakinggan po natin ang isang success story, no? Hindi po biro yung challenge talaga. At narinig po natin na ready na sila at ang kanyang mga kabatch ni Sir Jesse ng Siklablaya Class of 2025. Sila po yung mga future protectors natin, ano? Kailangan po natin sa mga panahon ngayon lalo na at alam naman po natin na meron po tayong mga issues sa security, national security katulad ng sa West Philippine Sea. So siguro katuwang po natin yan sila, no? Para sa pagprotekta ng ating bansa. Hindi lamang yon kasi yung mga kwento po nila, kwentong tagumpay ay siya pong nagsisilbing mga inspirasyon sa ating pong mga kabataan na gusto rin pong tahakin yung pagiging sundalo o pagpasok sa PMA. At alam po natin din na yung kwento po ni Second Lieutenant Jesse Ticar ay dedicated po sa kanyang parents. Yung tatay niya, alam natin, no, nabanggit niya kanina na may sakit po.
Okay, bago po tayo tuluyang magpaalam, nais po natin magpasalamat sa ating mga nakasama sa palatuntunan. Maraming salamat kay Jubel Lustre sa ating Wirecast, sa ating Master Control kay Rolly Bumatayo at sa aking co-producer na si Erwin Peñano. Yan, at maraming salamat din po sa ating mga naging guest, no? Sa kina Dr. Maria Estrella Flores, kay Dr. Jose Francisco Aguilar, kay Dr. Joy Ann Lim at syempre kay Second Lieutenant Jessie Ticar. Antabayanan po ang ating news break. Ihahatid sa atin ni Ephraim Gaitos, no? Ay, meron pa pala dito. Pahabol lang. Pabati po sa ating mga FB likers and commenters sina Ina Shaira Buhian, Adoracion Manuel, Raisa, Kenneth Belarmino, Evangeline Centino, Ludi Marasigan, Lini Fetalvero, Fegalan, Mary Don Francisco Pagobo, Junjun Campos Tukay, Erica J. Narvas, Rodi Abuyo, Jeff Javier, Oscar Jeronimo, Alan de Guzman, Eve Relabo Gakang, Villamonte Jelly, Lanot Lanvin, Bia Haybar, DJ Gracia Sagun Felix, Ruben Corpus, Lilibeth Arabo, nako napakarami nito, sa Philippine Children's Medical Center at ang ating pong mga kapatid na himpilan, Radyo Pilipinas Marawi at Radyo Pilipinas Hingoog. Sa pangalan po ni Ven Blones, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw po. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always